Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Zoe. Late na siya sa pagpasok. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at tinungo ang garahe nila. Sa isip niya ay sinisisi niya ang nagpauso ng Korean novela. Hinintay pa kasi niya ang paborito niyang serye bago matulog. Kamalas-malasan, kapag ka maganda ang telenovela, inilalagay yon sa huling time slot. Kaya ngayon, nagkukumahog siya sa pagpasok. Hindi naman talaga siya dapat nagmamadali. Walang definite time ang pasok niya. Maaari siyang pumasok kahit anong oras niya gustuhin. At i-adjust na lamang ang kanyang pag-uwi. Kumbaga, flexible time sila. Ang kaso, hindi siya sanay sa ganon. Ayaw niya na malate na umuwi. Dahil delikado ang panahon ngayon. Hindi niya gustong isang adik ang makikinabang sa kagandahan niya. Napabuntong hininga siya ng malakas na mag-time in siya ng 8:55 pa lang. Hindi pa siya late sa kanyang target na oras. Pagpasok sa opisina ay hindi na siya nagulat nang abutan doon si Drake. Katabi niya ito sa cubicle at sa loob ng mahigit 1 taon niya sa kumpanyang iyon. Ni minsan ay hindi pa siya nito kinakausap ng matagal. Kinakausap lang siya nito kung may kailangang iabot sa kanya o may ipinapasabi ang boss niya. Good morning! Masiglang bati niya. Bahagya lamang itong tumango at ibinalik ang tingin sa kanyang ginagawa. Gwapo ka sana, kung di ka lang suplado, pabulong na sabi niya, pero nakangiti pa rin. Hindi siya nag-aalala na marinig nito dahil naka-headset ito at mukhang todo ang volume ng sounds. Sinulya pa niya ang board na nasa tabi nila doon. Doon din nakasulat ang mga project na kailangan nilang tapusin at lagyan ng subtitle. Spotter, subtitle siya sa isang multimedia company. Nagustuhan niya ang trabahong iyon dahil nauuna siyang makapanood ng mga pelikula na ilalabas pa lamang dahil sila ang naglalagay ng subtitle niyon at hindi naman pirated CD and DVD ang tinatrabaho nila. Bukod pa sa libreng internet na ikinatutuwa ng halos lahat ng kaopisina niya, syempre kasama na siya roon. Wala pa namang naka-assign para sa kanya. Kaya minabuti niya na i-off ang computer. Kailangan nating magtipid para sa ikauunlad ng ating kumpanya, hindi ba? Nakangiting baling niya kay Drake kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Tumingin lang ito sa kanya. Nakakunot ang noo. Ginantihan niya ito ng isang matamis na ngiti at tinanguan. Inayos muna niya ang kanyang mesa at maya-maya pa ay nakaramdam siya ng antok. Hoy, Zoe! Nagising siya dahil sa isang malakas na tapik sa kanyang braso. Ano ba, natutulog ang tao eh? Hindi mo ba nakikita? Ani niya kay Digna. Kita ko po kaya kita ginigising. Gigisingin ba naman kita kung gising ka na? Natural! Ang ginigising yung tulog. Piloso pong sagot nito. Bakit ba parang puyat na puyat ka? Usisa pa ng kanyang kaibigan. Nasa kabilang side lang niya ito at kasabay niyang na-hire sa kumpanya. Alam mo na yun. Bakit pa ba ako magpupuyat? Sinabi ko naman sa'yo, mag-boyfriend ka na lamang. At nang hindi yung mga Korean novela ang mga kinababaliwan mo, no? Kung may kagaya ba nila, sa totoong buhay, why not? Ako na mismong mamimikot sa kanila. Sabay take home pa. For sure, matutuwa sina mami at daddy. Malamang,
Bukas na bukas ay kasal na kami. Meron naman na. Pilyang ngumiti ito. At sino naman? Luminga-linga pa si Zoe. Nasan? Ilabas mo na bilis. At nang maiuwi na, inilagay na lamang niya ang unan sa likod niya dahil alam niyang hindi raw niya maitutuloy pa ang pagtulog sa pagdating nito. At kukulitin na naman siya tungkol sa love life. Ayan! Pasimpleng inginuso ni Digna si Drake. Yan? Kahit wag na lang. Hindi na niya tinignan ang binata dahil baka makalata pa ito na ito ang pinag-uusapan nila. Lumapit pa ang kaibigan upang hindi marinig ni Drake ang kanilang pinag-uusapan. Bakit naman? Hindi mo ba napapansin? Ibang-ibang itsura niya kaysa sa atin. Sinulyapan ito sa katabi niya sa kabilang panig. Ano naman ang kaibahan niya? Special child ba yan? Nagtatakang tanong niya. Gaga, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tignan mo siya. Mukha siyang executive. Yung tipong mayaman, pasimpleng pinagmasdan uli niya ang katabi. Tama ang kaibigan. Mukha ngang hindi ito ordinaryong tao lamang. Hindi miminsang narinig niya itong kausapin ng boss niya at hindi ito pahuhuli sa English. Fluent na fluent ito na tila iyon ang ginagamit nito sa pakikipag-usap sa bahay. Nabigla si Zoe. Nang bigla itong lumingon. Huling-huli niya ang pagtitig na ginagawa niya. Nagtatanong ang tingin nito. Napahiya naman na ibinaling niya muli ang atensyon sa kausap. Ano naman? Hindi ko pa rin siya type. Mahinang ani niya kahit alam niyang malabong marinig ng lalaki ang usapan nila. Ang ibig mong sabihin, siya lang ang umisnab ng ganda mo. Hindi mo lang matanggap na hindi kanya pinag-aaksayahan ng laway. Kaya kahit minsan ewan ko ba sa'yo, pang-asar nito sa kanya. Hindi no? Ano naman kung hindi niya pansin ang ganda ko? Isisave ko na lamang ito sa pagpunta ko sa Korea. Malay mo, may mamit pa ako na kagaya ni na Prince Gian at Jumong. Isa-isa niya sa mga lalaki na pinapanood niya na mga Korean novela na bida. Ewan ko sa'yo, mag-daydreaming ka na lamang dyan. Umupo na nga ito sa pwesto nila at nagsimula na silang magtrabaho. Ibinigay na ang project nila ng araw na yon at hati sila ni Drake doon. Meaning malamang maduguan yon dahil dalawa lamang silang gagawa. Tig 50 minutes silang dalawa. Mukhang movie pa naman yon. Kinuha na niya ang matrix. Yon ang ginawa nilang USB sa opisina. Kinopya niya ang kanyang project at saka ipinasa sa katabi. Drake, untag niya rito. Nag-aalangan talaga siyang kausapin ito. Mukha kasi itong laging seryoso. What? Tila wala ng bahid na iritasyon sa tanong nito. I just thought you might want to copy our project. Yeah, sure, thank you. Inabot nito ang matrix. Hindi inaasahang nahawakan nito ang kanyang kamay. Bigla siyang nalito dahil sa sensasyong nararamdaman na magkadaop ang kanilang mga balat. Ewan niya kung siya lang nakakaramdam ng ganon. Nang tignan niya ang katrabaho, ay mukhang hindi naman ito apektado. Ipinagkibit-balikat na lamang niya yon at nagsimula ng magtrabaho. Anak naman ng tipaklong. Ang kanong yan? Hindi ba nila alam na ang hirap-hirap maghabol sa mga sinasabi nila? Bulong niya. Kanina pa siya bad trip sa ginagawa. Sobra kasing hirap ang natapat sa kanyang trabaho. Kailangan din kasi ng timing doon para sa eksakto sa shot ng camera ang subtitle. Tumayo muna siya at nag-inat-inat. Ipinasya niyang lumabas muna baka kailangan niya na lumanghap ng usok ng mga sasakyan para magkaroon ng gana ang kanyang utak. Ilang sandali lang naman siyang nanatili sa labas. Pagbalik niya sa upuan, ay recharge na siya. Pumwesto na siya at isinuot ang headset. Pinakikiramdaman niya ang katabi. Mukhang madali lang dito ang proyekto. Nilingon niya ito. Laking gulat niya
Nang mahuli niya itong nakatingin sa kanya, bahagya siyang natulala dahil parang nakangiti ang binata. At talaga namang nakakawala sa katinuan ang ngiti nito, gaya ng sinasabi ng kaibigan niya. Hindi lang ito gwapo, kundi napakagwapo. Ngunit tila hindi naman sa kanya nakangiti. Ewan, ang weird talaga ng taong ito. Special child nga yata to gaya ng lihim na tawag ng mga office mate niya rito. Nang araw na yon, hindi maintindihan ni Zoe kung bakit kakaiba ang kanyang nararamdaman. Lagi siyang napapasulyap sa table ni Drake. At hindi miminsang nahuli niyang nakatingin din ito sa kanya. Ang siste, hindi niya natapos ang kanyang trabaho para sa araw na yon. Pagpatak ng alas 7, ay niyaya na niya si Digna na mag-out. Sumasabay ito sa kanya para makatipid sa pamasahe. As usual, huli na namang umuwi si Drake. Inisa-isa niyang buksan ang file sa mga tauhan at kinuha ang mga natapos na file ng quality control ng project ng mga spotter. Huli niyang binuksan ang PC ni Zoe. Hindi nito natapos ang naka-assign dito. Napailing na lamang siya. Siguro ay balak nitong sa umaga na lamang tapusin ang ginagawa. Isya-shutdown na lamang niya ang computer nang may mahagip ang kanyang paningin sa isang folder. Picture ng maganda ang file. Ang name niyon. Na nga siyang buksan yon at natagpuan ang napakaraming picture ng dalaga at naroroon. At hindi niya maitatanggi na napakaganda nito. Hugis puso ang mukha ni Zoe. Mahaba at mukhang natural ang pagkatuwid ng buhok nito. Mas matangkad ito sa ordinaryong Pilipina. Mas mukha itong foreigner kaysa sa Pilipina. At talaga namang napakaganda ng mga mata. Hindi ordinaryo ang kulay. Medyo asul ang kanyang mga mata. Kapag tinitignan siya ng dalaga, pakiramdam niya ay nababasa nito ang mga iniisip niya. At kayang arukin niyon ang mga kasalanang nagawa niya. Alam niyang may kaya ito sa buhay, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ganun ito kaputi at kakinis. Umabot ng halos 121 ang mga larawan ni Zoe at nangingiti siya habang kinokopya ang buong folder sa kanyang USB. Kaninang natutulog ito at sa kanya ito nakabaling ay hindi niya napigilan na pagmasdan ang maamo nitong mukha. Sobra-sobra ang ginagawa niyang pagpipigil na haplusin ang mukha nito. Kaya nga kahit alam niyang masama ang sobrang lakas ng tugtog sa tenga, ay napalakas ang volume. Kung ano-ano kasi ang naiisip niya kapag naririnig ang boses ng katabi, maging ang maliit na ingay na ginagawa nito. Ang pamilya niya, ang may-ari ng kumpanyang iyon, siya na ang dapat papalit sa kanyang ama sa pamamahala roon. Ngunit iba ang nangyari. Hindi siya nagpakilala bilang may-ari niyon. Sa halip ay nagpanggap siyang isang simpleng empleyado lang doon. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung anong virus ang pumasok sa kanyang kokote at ginawa niya yon. Nang matapos ang kanyang lihim na pag-explore sa mga picture ng office mate, ay may naisip siyang idea. Maaari siyang malate bukas. And for the record, bukas lang siya papasok ng huli. Hindi pa man siya nakakapagsimula sa binabalak, ay tumunog na ang telepono. Sinagot niya yun kaagad. Sinasabi ko na nga ba nandiyan ka pa din sa opisina. Baka hindi mo napapansin ang oras Abay, gabing-gabi na. Nandiyan ka pa din. Dad, I'm finishing something and I need it by tomorrow. Alam niyang iyon na ang simula ng pagsisermon nito. Ngayon ko yata pinagsisisihan na pinayagan kitang pamahalaan yan. Not that I don't like the way you are handling the company. In fact, lalong tumataas ang income natin at tumarami ang project. But son, I know. Dad, ilang beses ko na yung narinig Akala ko ba gusto niyo akong tumino? Nung tumino naman ako, parang ayaw niyo pa din.
Naalala niya ang kanyang buhay dati. Hindi siya seryoso sa buhay at puro nightlife ang alam niya. Doon konsumido ang ama sa nightlife niya, sa mga girlfriends at adventure niya na pawang mga delikado. Oo nga, masaya kaming tigilan mo na yan, yung dati mong buhay. But not to the point na magpakamatay ka naman sa pagtatrabaho. Mabuti na lang, maagang nakatulog ang mami mo. Kung hindi, mas lalo kang masesermo na noon. Sige na dad, uuwi na din ako pagkatapos nito. Kapag ka nagising si mami, sabihin mo na lamang na nakauwi na ako para hindi na rin yun mag-abala pa at mag-isip para sa akin. O sige na dad, bye dad. Siya, ikaw nang bahala. Mukha namang hindi kita mapipigil sa gusto mo eh. Drive carefully ha. Nang maibaba ang telepono, ay saka sinimula ni Drake ang kanyang binabalak. Mukhang mahihirapan ang dalaga sa project na ginagawa. Hay, bakit nga ba ang bilis-bilis na magsalita ng natapat sa kanya? Mahinang bulong niya sa sarili. Kaya naman pala hindi natapos ni Zoe. Talagang mahirap yon. Hindi niya akalaing ganito ang unang part ng pelikula. Kung alam lang niya, sana ay nagpalit na lamang sila ng dalaga. Maaari niyang kausapin ang manager through Yahoo Messenger nga lang para hindi malaman ng iba. Yun ang means of communication nila sa opisina. Kahit sa mga empleyado niya ay hindi nila yon ipinagbabawal. Lalo na nga at wala naman talagang masyadong ginagawa. Ang importante ay magawa nito ng maayos ang nakatoka sa mga ito kapag may kailangan ng gawin. Napasulyap siya sa wristwatch at napansing mag-aalas 12 na pala. Halos madaliin na niya ang pagtapos ng ginagawa. Medyo namanhid na rin at nangangalay ang kanyang mga kamay. Mukhang hindi siya makakapasok bukas nito. Napabuntong hininga si Drake. Hindi siya sanay na hindi nakikita si Zoe. Kaya nga kapag Sabado at Linggo ay kulang na lamang ay hilahin niya ang araw para lamang makapasok at makita ito. Kinonsuelo na lamang niya ang sarili dahil nakopya niya naman ang mga picture nito. Yun na lang ang titignan niya kapag marami siyang ginagawa at sobrang pagod. Nakatapos na siya na may biglang maalala. May lakad nga pala sila ng kanyang inabukas. Naglambing ito. Nasamahan niya ito sa art exhibit ng kaibigan nitong pintor. Mabilis niyang kinopya ang natapos na gawain at ipinidala yon sa client nila. At dito na po natatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po.